Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang tunog ng fluorescent na ilaw ay mahina at nanginginig sa itaas. Sumasama sa kaluskos ng mga plastic na bag at ang mabagal na tunog ng barya habang binibilang ni Carl ang kita. Pinapanood niya ang huling ilang customer ng gabi na naglalakad papunta sa likod ng tindahan. Naglalagay ng mga huling minutong gamit sa kanilang mga basket. Mahigit 1 taon na siyang nagtatrabaho sa tindahang ito. At bawat gabi ay tila mas naging pareho sa huli. Ang manager ni Carl, si Phil, ay malapit na nakatayo. Pinapanood siya ng mabuti. Carl, malapit na matapos ang shift, di ba? Huwag ka masyadong magtagal dito, sabi ni Phil habang tinatapik ang kanyang clipboard. Tumango si Carl, pilit na ngumiti. Siyempre, Phil, may tinatapos lang ako. Umungol si Phil, nasisiyahan. Maganda, may mga tamad kaming mga tao kamakailan, alam mo. Pero okay ka lang, Carl. Panatilihin mo ang ganitong ugali at makararating ka ng malayo dito. Humigpit ang ngiti ni Carl habang naglalakad palayo si Phil. Alam niyang sincero si Phil sa kanyang papuri. Pero ang maglakbay ng malayo sa grocery store ay hindi talaga ang kanyang inaasahan para sa sarili. Bawat gabi, ang parehong mga customer, ang parehong mga pasilyo, ang parehong rutina, ang mga kaibigan niya ay patuloy na umuusad, ginagawa ang mga bagay na mahal nila. Habang si Carl ay tila naglalakad sa tubig, pakiramdam ay na-stuck. Habang binibilang niya ang drawer, tumingin siya sa malalawak na bintana sa harap patungo sa paradahan. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbigay ng malamig, asul na liwanag, at halos wala ng tao sa lote ngayon. Ang gusto lang niya ay umuwi, kumain ng mabilis na hapunan, at malibang sa isang pelikula. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay hindi nagdala sa kanya ng karaniwang ginhawa ngayong gabi. May isang bagay na humila sa kanya, isang nakakainis na pakiramdam na kailangan niya ng higit pa. Nabigla siya mula sa kanyang mga iniisip ng isang mahina at nagmamadaling boses. Excuse me, sir? Tumingala si Carl at nakatagpo ang kanyang tingin sa isang batang babae. Ang kanyang mukha ay maputla at tense. Nagtutulak siya ng karton at nakaupo dito ang isang maliit na bata na may bahagyang nakapikit ang mga mata. Namumula ang mukha. Ang tingin ng babae ay mabilis na lumingon-lingon na parang naghanap ng isang bagay. Opo ma'am, maaari ba kitang tulungan? Tanong ni Carl habang papalit siya sa kahera at itinulak ang kanyang card. Pasensya na, alam kong gabi na, sabi ng babae nang hiningal. Mahigpit na nakahawak sa hawakan ng card. Pero, bukas pa bang butika? Tumingin si Carl sa likod ng tindahan kung saan madilim ang mga ilaw ng parmasya. Ikinalulungkot ko, pero nagsara na sila mga ilang oras nang nakalipas. Sagot niya, napansin ang pagluha ng babae. Pero ano bang kailangan mo? Baka makatulong ako. Ang tingin ng babae ay lumapit sa kanyang anak. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. May sakit siya ng ilang araw na at hindi pa rin bumababa ang lagnat niya. Sinubukan ko ng lahat sa bahay, pero akala ko makakahanap ako ng mas malakas na gamot dito. Wala akong ibang pagpipilian. Naramdaman ni Carl ang sakit niya. Ang ulo ng batay nakayuko, nakasandal sa hawakan ng kariton, at ang kanyang mga pisngi ay namumula ng malalim na pula. Mabilis ang takbo ng isip ni Carl. Meron kaming ilang mga over-the-counter na gamot sa mga pasilyo nasa likod ng counter, pero yun ay mga pangpababa ng lagnat at gamot na sipon lang. Salamat, bulong niya. Ang mukha ay puno ng ginhawa.
Tumingin siya sa pasilyo. Ang kanyang mga labi ay kumikilos na parang nagkakalkula sa isip. Ako na lang maghanap para sa'yo, alok ni Carl habang umiikot sa paligid ng rehistro. Hayaan mo lang akong tapusin ito dito. Oh, hindi mo na kailangang gawin iyon. Nagsimula siya. Pero umiling si Carl. Wala yun. Sagot niya na may ngiti. Tapos na rin naman ako dito. Sinamahan niyang babae sa aisle ng gamot para sa sipon. Itinuro ang ilang natitirang opsyon sa mga istante. Mabilis niyang sinuri ang mga presyo. Kumuha si Carl ng ilang piraso. Pagkatapos ay ibinalik ang isa na may munting buntong hininga. Si Carl na nagkukwento sa kanyang isipan habang ang kanyang mga matay tumingin sa anak ng babae. Nais tumulong ni Carl, ngunit nag-aatubili siya. Hindi naman kasi ganun kataas ang sahod niya at halos hindi na nga siya nakakaraos mag-isa. Ngunit habang nagkukwenta si Carl ng pera sa kanyang isipan, ay sumasagi sa isipan niya ang mukha ng bata na may lagnat. Kaya naman nagdesisyon siya. Nakita niya ng pakikibakang ito dati. Ang hirap talagang magbalanse sa pagitan ng tulad niyang nangangailangan at isang taong nangangailangan din ng tulong niya. Nang bumalik sila sa rehistro, binilang ng babae ang kanyang pera gamit ang nanginginig ng mga daliri. Parang hindi to kakasya. Inamin ng babae. Namumula ang kanyang mukha. Ibabalik ko na lang siguro yung hindi ko mababayaran. Agad na kinuha ni Carl ang natitira niyang pera mula sa kanyang bulsa at itinulak ito sa ibabaw ng counter. Ito, sagot ko ng kulang. Saad ni Carl. Tumingin ang babae sa kanya. Nagulat. Ha? Hindi ko matatanggap yan. Hindi mo nga ako kilala. Tanggi ng babae. Umiling si Carl. Huwag mo nang alalahanin at isipin yon. Gusto kong makatulong. Kailangan na ng anak mo na makainom ng gamot. Humupa ang mukha ng babae at isang maliit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Salamat. Napakalaking tulong nito. Sambit pa nito. Walang anuman. Tugon ni Carl. Binigyan nito ng matipid na ngiti si Carl habang inilalagay ang mga gamot sa loob ng bag. Ilang sandali pa ay tila naghingalo ng anak ng babae. Namutla ang mukha nito. Natarantang babae. Max? Anak! Inalog ng babaeng balikat ng batang si Max. Pero hindi ito sumasagot. Nakapikit ang mga mata habang mabigat na nakasandal sa kariton. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carl. Batid niyang nihirapan ang bata. Ma, sa tingin ko, kailangan niyo nang dalhin sa ospital ang anak ninyo. Suwesyo ni Carl. Tumingala ang babae. May pangungulila sa kanyang mga mata. Pero, wala akong kapera-pera para pumunta ng ospital. Isa pa, kailangan ko nang makakasama. Paano ko gagawin yun kung nag-iisa ako? Muling nagdesisyon si Carl. Bahala na. Meron akong kotse. Maaari ko kayong dalawa dalhin sa ospital. Mas mabilis tayong makakarating kaysa sa maghintay dito. Nanlaki ang mga mata ng babae, pero walang atubili na tumango at pumayag sa alok ni Carl. Salamat. Sambit nito. Mabilis siyang nagpaalam kay Phil. Ipinaliwanag niya na may emergency siya at kinuha ang kanyang jacket. Pumunta sila sa parking lot at tinulungan ni Carl ang babae na ilagay si Max sa likurang upuan kung saan niyayakap ito ng mahigpit ng babae. Bumubulong ng masalitang, nakapagpapalubag. Pagkapasok nilang lahat, pinatakbo ni Carl ang kotse. Mabigat ang dibdib nila ng pag-aalala ay nagbaneho si Carl papunta ng ospital. Tahimik ang kotse maliban sa tunog ng hindi pantay ng paghinga ni Max. Paminsan-minsan, sumisilip si Carl pabalik. Pinapanood ang batang lalaki na nakasandal sa mga bisig ng kanyang ina. Ramdam niyang tensyon na nagmumula sa babae.
at sumakit ang puso ni Carl sa pagtingin sa kawalang pag-asa ng babae. May nais ka bang tawagan? Kamag-anak? Asawa mo? O kahit sino? Pagbasag ni Carl sa katahimikan. Umiling ang babae. Wala. Kakalipat lang namin dito nung nakaraang buwan. Kaya wala pa kaming kilala. Tugon nito. Nakaramdam si Carl ng kaunting simpatsya. Naranasan niya ang masandaling nag-iisa mula nang lumapit siya sa lugar na yon. Pero hindi ma-imagine ni Carl na may isang katulad ng babae na ito na nag-iisang tinataguyod ang anak. Ang hirap niyan, pero bilib ako sa mga katulad mo. Sambit ni Carl. Ngumiti ang babae. Hindi ko din inaasahan na kaya ko. Nakahanap nga ako ng trabaho at para makaipon ng pera. Pero biglang nagkasakit si Max. Sambit ng babae habang hinahagot ang kanyang kamay sa buhok ng anak. Parang naisip ko bigla, hindi ko ata kaya. Oo, hindi ko inasahan na mangyayari ang lahat ng ito. Nahanap kong isang trabaho. Nag-ipon para sa paglipat. Pero nagkasakit si Max. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang mga daliri niya ay dumadampi sa buhok nito. Akala ko, kaya ko itong harapin. Pero, mali ako. Naramdaman ni Carl ang awa para sa babae. Ginagawa mo ang iyong makakaya. At sapat na yun. Pinalakas ni Carl ang loob ng babae. Salamat. Sambit ng babae at hinaplos ang pisngi ng anak. Gusto ko lang ay maging okay na siya. Mas hinigpitan ni Carl ang paghawak sa manibela. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Hindi niya alam kung bakit siya ganoon kaudyok na tulungan ng babae. Pero alam niyang hindi niya maaring hayaan ang mag-ina na harapin itong walang kasama. Sasamahan ko kayo at magiging okay ang lahat. Pangako yan. Sambit ni Carl. Tumango ang babae at may bahagyang liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang ospital ay kanilang natanaw na. Ang mga ilaw nito ay maliwanag laban sa madilim na kalangitan. Huminto si Carl sa emergency entrance. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang nagparking. Bumaling si Carl sa babae at nagbigay ng nakakaaliw ng ngiti. Pasok ka na. Magpaparada lang ako at susunod ako sa loob. Sambit ni Carl. Tumango ang babae at mabilis na lumabas at inakay si Max sa kanyang mga bisig. Tumingin siya kay Carl. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sambit ng babae. Huwag mo na yung isipin. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Carl. Rachel. Matipid na tugon ng babae. Ngumiti si Carl at umarangkada na. Naghanap siya ng lugar para makapag-park. Humigop siya ng malalim na hininga. Nararamdaman ang bigat ng kanyang desisyon na unti-unting bumababa. Ito ay hindi ang kanyang pinaplano para sa gabi. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila mas makabuluhan ito kaysa sa anumang ginawa niya sa mahabang panahon. Nang dumaan si Carl sa mga otomatikong pinto, nakita niya si Rachel at Max sa front desk. Ang nurse ay ginagabayan sila patungo sa lugar ng pagsusuri at nagmamadali si Carl upang makahabol. Sa loob ng maliit at malinis na silid, pagpapa-examen, may ingat na inilapag ni Rachel si Max sa kama ng ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapantay ang kumot sa kanya. Tumingin siya kay Carl. Halatang may pasasalamat sa kanyang ekspresyon. Kahit na ang kanyang pag-alala para kay Max ang nangingibabaw sa lahat. Bumalik ang nurse. Ang tono niya ay malambot ngunit professional. Darating na ang doktor sa lalong madaling panahon. Sambit nito. Maghintay lamang po tayo. Salamat. Sagot ni Rachel. Nanginginig ang boses.
Nakatayo si Carl malapit sa pinto. Naghintay lamang ng hudyat mula kay Rachel kung kailangan nito ng tulong niya. Naramdaman ni Carl ang malamig na hangin ng ospital na bumabalot sa kanya habang nakasandal siya sa pader. Pinapanood si Rachel habang maingat na minamasahe ang braso ni Max. Ang isa niyang kamay ay bahagyang humahawak sa maliliit na diliri nito. Lagi nang iniisip ni Carl na ang mga ospital ay mga lugar ng pagtatapos. Ngunit ngayong gabi ay natagpuan niyang nagdarasal na sana ito ay isang lugar ng pagpapagaling. Ang mga minuto ay dahan-dahang lumipas. Ramdam niyang pagdami ng pagkabahala ni Rachel kada segundo. Umupo si Rachel sa gilid ng upuan sa tabi ng kama ni Max. Ang kanyang likod ay tense. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang anak habang bumubulong siya ng malalambing na salita na hindi maintindihan ni Carl. Sa wakas, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na sa katanghaliang gulang na doktor na may kalmadong nakakaaliw na anyo. Hawak ang isang clipboard. Tumingin siya kay Rachel at pagkatapos kay Max na may banayad na pagtango. Magandang gabi po, ma'am. Ako po si Dr. Salvador. Mari po bang sabihin ninyo sa akin kung anong nangyayari sa bata? Umupo si Rachel. Nangingindig ang kanyang mga kamay. May lagnat na siya ng ilang araw na. Akala ko unay, sipon lang. Pero hindi pa rin nawawala. At sobrang hina niya. Tumango ang doktor. Nagsusulat ng ilang tala. Tamang desisyon ang magdala mo sa kanya. Magpapatest kami ng ilang beses para malaman kung ano ang sanhi nito. May katagalan ng konti, pero gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para ma-stabilize siya. Paliwanag ng doktor. Tumango si Rachel. Ang boses niya ay halos isang bulong lamang. Salamat. Habang sinisimula ni Dr. Fisher ang kanyang paunang pagsusuri, lumipat si Carl sa sulok ng silid. Sinusubukang hindi mapansin ngunit malapit lang kung sakaling kailangan siya ni Rachel. Pakiramdam niya ay parang isang estranghero siya, pero ang paminsan-minsan na pagtingin ni Rachel sa kanya ay sapat na upang siya manatiling nakatayo. Natapos ng doktor ang kanyang pagsusuri. Tinitingnan ang mga vital signs ni Max. Nagsalita siya sa isang kalmado at clinical na tono habang kausap si Rachel. Kailangan nating pababain ang kanyang temperatura at subaybayan ang kanyang antas ng hydration. Sa ganitong taas ng lagnat, malamang na siya ay labis na dehydrated. Tumango ulit si Rachel. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nagdikit. Hawak niya ang kamay ni Max. Ang kanyang hinlalaki ay maingat na humahaplos sa maliliit na daliri nito. Napansin ni Carl ang pagod na hitsura ng kanyang mga mata. Ang bigat ng pag-aalala na malamang ay nagpupuyat sa kanya ng ilang araw. Okay ka lang ba? Si Carl ay nagtanong ng mahinahon. Ang kanyang boses ay bahagyang mas mataas pa sa bulong. Nakapagbigay si Rachel ng maliit na tango. Ang kanyang mga labi ay humuhugis ng isang bahagyang mapagpasalamat ng ngiti. Masaya lang ako na nandito tayo. Natakot ako na kailangan ko siyang dalhin pabalik sa bahay ng walang tulong. Nag-atubili siya. Ang kanyang mga matay na puno ng pag-alala. Alam mo, sa dami ng mga bago, wala pa akong natatanggap na sahod. Hindi ko alam kung paano ko ito babayaran. Nakikita ni Carl kung gaano kahirap na pinipigilan ni Rachel ang sarili. Pero malinaw na takot ito. Humugot ito ng malalim na hininga. Mag-focus na lang tayo sa paggaling ni Max ngayong gabi. Baka magawa natin yan ng paraan mamaya. Sambit ni Carl. Tumingin si Rachel sa kanya. Kumikislap ang kanyang mga mata. Carl, hindi ko alam kung bakit mo kami tinutulungan. Hindi mo ako kilala at hindi mo ito problema. Hindi kailangan maging problema ko ito para mag-alala ako. Sambit ni Carl, nakatingin kay Rachel. Kung minsan,
Kailangan ng matao ng tulong ng iba na nandyan at handang tumulong. Bumagsak ang mabalikat ni Rachel sa ginhawa at bahagya siyang tumango. Salamat. Sinasabi ko ito ng seryoso. Hindi ko yata kaya ito kung wala ka ngayon. Nang malapit nang sumagot si Carl, pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng mga gamit. Ngumiti siya ng mabait kay Rachel. Bibigyan namin siya ng banayad na pampakalma para makapagpahinga siya habang pinapababa namin ang kanyang lagnat. Nasa mabuting mga kamay si Max. Nagbigay si Rachel ng mahigpit ng ngiti. Sa kanyang kamay ay dumaan sa buhok ni Max habang maingat na nag-injection ng nurse ng konting malinaw na likido sa kanyang swero. Sa loob ng ilang sandali, humupang init sa katawan ni Max. Naging pantay ang kanyang paghinga habang ang kanyang mga talukap mata ay dahan-dahang pumikit. Pinanood ni Carl ang pagbabago. Naramdaman ng kakaibang katahimikan na bumalot sa silid. Inayos ng nurse ang kumot at maingat na tinakpan si Max sa katawan. Pagkatapos ay binigyan si Rachel ng isa pang nakakaaliw ng ngiti. Subukan mong magpahinga ka rin. Mahaba pang gabi. Tumango si Rachel kahit na malinaw na hindi siya alis sa tabi ng kanyang anak ng mga oras na yon. Nang umalis ang nurse, umupo si Carl sa tabi ni Rachel. Binigyan niya ito ng maliit na ngiti ng pampatibay loob. Okay lang yan. Ang galing mo, Rachel. Tumingin si Rachel kay Carl. Ang kanyang mukha ay napuno ng pasasalamat. At sa isang sandali, naramdaman ni Carl na may nagbago sa pagitan nila. Para bang mayroon silang hindi sinasadyang pag-unawa. Isang tahimik na ugnayan na hindi nangangailangan ng mga salita. Naupo sila sa katahimikan ng ilang sandali. Ang tahimik na ugong ng ospital sa paligid nila. Pagkatapos ng ilang sandali, binasag ni Carl ang katahimikan sa mababang boses. Nasabi mo kanina na kakalipat mo lang dito. Paano kayo napadpad dito? Tumingin si Rachel sa ibaba. Ang kanyang madaliri ay naglalaro ng maliliit na bilog sa kamay ni Max. Nais ko sanang magsimula muli. Bulong ni Rachel. Bihirap ang mabagay-bagay sa bahay. At naisip ko sana ay magandang simula para kay Max at sa akin. Nakahanap ako ng trabahong malapit. Kaya sinubukan ko at pumunta dito. Pero hindi ito naging madali. Tumango si Carl. Naunawaan ang hirap na sinasabi ni Rachel. Mahirap ang maglipat. Lalo na kung wala kang kasama. Naintindihan ko yun. Lumipat din ako dito mag-isa. Mga 1 taon nang nakalipas. Tumingin si Rachel sa kanya nang may interes. Ang kanyang pagod na mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. May dahilan ka ba? Bumuntong hininga si Carl. Sabay baling ng balikat. Akala ko makakahanap ako ng mas mabuti dito. Pero, sa totoo lang, naghahanap pa rin ako. Hindi ko nga alam kung anong gusto ko. Pero alam kong hindi ang pagtatrabaho sa tindahan. Ngumiti si Rachel ng bahagya. Kung minsan, iniisip ko na mas mahalagang paglalakbay kaysa sa paruroonan. Kahit gaano pa iyon kailap. Si Carl bahagyang tumawa at tumango. Baka tama ka. Siguro patuloy lang akong maghintay na may mangyari. Isang bagay na magbibigay ng kaunting layunin sa buhay ko. Tumingin siya kay Rachel. Nag-aalangan. Nakakatawa. Pero ang pagtulong ko sa iyo ngayong gabi, parang iyon na sigurang hinahanap kong layunin. Tumingin si Rachel sa ibaba at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Marami ka nang nagawa. Hindi ko kailanman malilimutan ang gabing ito, Carl. Isang komportabling katahimikan ang muling bumalot sa kanila. At nakita lamang ni Carl ang kanyang sarili na pinagmamasdan sa Rachel habang nakatingin ito kay Max. Hindi nito kailanman inaalis ang madaliri sa kamay ng anak.
Meron itong tahimik na lakas. Isang tibay na tila lumalabas mula sa sarili sa kabila ng nararamdamang pagod. At hindi mapigilan ni Carl ang makaramdam ng malalim na paghanga kay Rachel para sa lahat ng pinagdaanan nito at sa hindi matitinag na pagmamahal na ipinapakita para sa kanyang anak. Katatapos lang bumalik ni Dr. Salvador. Nag-iikot hawak ang kanyang clipboard. Tumitig ito kay Rachel at ang kanyang ekspresyon ay nakapagpapalakas ng loob. Nirepaso ko ang mga paunang resulta ng pagsusuri ni Max. Mukhang nilalabanan niya ang isang malubhang vital na impeksyon, dahilan ng pagtaas at patuloy na lagnat. Ginagamot namin siya ng malikido at pampababa ng lagnat, at dapat siyang magsimulang gumanda sa loob ng susunod na araw o higit pa. Naglabas si Rachel ng hininga na tila hindi niya namamalayan na pinipigilan niya. Salamat, Doktor. Maraming salamat. Tumango si Dr. Salvador ng kaunti. Kailangan niya pa ring manatili dito ng isa pang magdamag para sa pagmamasid. Pero optimista ako na babalik din siya sa dati niyang sarili sa lalong madaling panahon. Tumingin siya kay Carl. Binigyan siya ng aprobadong tango bago lumabas ng kwarto. Habang nagsasara ng pinto, humarap si Rachel kay Carl at lumabas ang ginhawa sa kanyang mukha. Okay na siya. Bulong ni Carl, ang boses ay puno ng damdamin. Salamat, Carl. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sambit ni Rachel. Yumuko si Carl. Wala kang dapat na isipin. Pasaya ko na magiging maayos na siya. Tugon ni Carl. Tumitig si Rachel kay Carl, isang malambot at mapagpasalamat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakakapagtaka. Nagsimula siya ng dahan-dahan. Matagal na akong nag-iisa at sinusubukang ayusin ang lahat. Pero ngayong gabi, pinaramdam mo sa akin na hindi ako nag-iisa. Naramdaman ni Carl na lumaki ang kanyang puso at lumingon siya sa ibang direksyon sandali dahil hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin. Minsan, kailangan lang natin na makatulong. Bulong niya. At marahil, sa isang paraan, ang pagtulong ko sa inyo ngayong gabi ay eksakto rin sa kailangan ko. Muli silang naupo sa katahimikan at naramdaman ni Carl ang malalim na kasiyahan na bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng gabing ito o kung anong kahulugan nito para sa kanyang hinaharap. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang nasa tamang lugar siya. Ang mga oras ay dumaan ng mabagal sa madilim na silid ng ospital. Pinanood ni Carl habang unti-unting nagbago ang pagkabahala ni Rachel sa isang maingat na kapanatagan. Bahagyang humupa ang kanyang katawan habang lumalakas ang kondisyon ni Max. Nanatili siyang malapit sa kanyang anak. Bumubulong ng malalambing na mga salita ng aliw tuwing siya'y gumagalaw. Ang kanyang mga daliri dahan-dahang dumadampis sa buhok nito. Kinuha ni Carl ang kanyang telepono. Sumulyap sa oras. Lampas na ng hating gabi. At ramdam niya ang pagod na sumisipsip sa kanyang mga buto. Pero hindi siya aalis. Hindi ngayon. Hindi kapag kailangan ni Rachel ng suporta. Meron siyang pakiramdam na ang pinakamahirap na bahagi ng gabi ay malayo pa sa katapusan. Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Tanong ni Rachel sa wakas. Binasag ang katahimikan na namutawi sa pagitan nila. Tumingala si Carl. Mabigat ngunit mainit ang kanyang mga mata. Okay lang ako sa tingin ko. Masarap malaman na nakakakuha si Rachel ng tulong na kailangan niya. Huminto si Carl at huminga ng malalim. Pero natatakot din ako. Hindi ko inasahan na nandito ako ngayong gabi. Hindi ko mawari kung anong nararamdaman ko ngayon. Tumawa ng bahagya si Rachel. Isang tunog na tila halos banyaga sa sterile
nakapaligiran ng ospital. Parang ilang linggo na akong nagmamaneho na walang laman. Akala ko kaya kong harapin ang lahat ng mag-isa, pero mahirap maging matatag palagi. Sambit ni Rachel. Tumango si Carl bilang tanda ng pag-unawa. Hindi mo kailangan maging matatag palagi. Ayos lang na makaramdam ng labis na pagkapagod. Ginagawa mo ang iyong makakaya, at iyon ang mahalaga. Tumingin si Rachel sa kanya, matatag ang kanyang titig. Paano mo nakakayanan ang lahat ng ito? Ikaw lang ay isang kahera. Ang mga labi ni Carl ay umarko sa isang maliit na ngiti. Aba, hindi lang ako cashier. Isa rin akong lalaki na dumaan sa maraming bagay sa sarili kong buhay. Lahat tayo may mga laban, di ba? Minsan kailangan lang nating tulungan ng isa't isa sa mga ito. Sa isang sandali, pinagmasdan ni Rachel si Carl. Unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Nagkamali ako sa inaasahan ko. Sabi niya ng tahimik. Akala ko hanggang doon na lamang sa paghatid ang gagawin mo. Pero hindi ko akalain na sasamahan mo kami hanggang dulo. Sana nga, lahat tayo ay mahigit pa sa kung ano ang nakikita ng mga tao sa panglabas na anyo. Sagot ni Carl at bahagyang umiling. Madaling dumaan sa buhay na parang wala kang halaga. Pero ang pagtulong ko sa iyo at kay Max ngayong gabi ay nagpapaalala sa akin na bawat maliit na aksyon ay mahalaga. Mari itong magdulot ng malaking kahulugan sa iba. Ngumiti muli si Rachel. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mga hindi pa natutuyong luha. Alam mo, talagang pinahalagahan ko ang iyong kabaitan. Napakalaki ng naitulong mo at hindi ko alam kung paano ko may papahayag ang aking pasasalamat. Okay lang talaga, sabi ni Carl na nagwagayway ng kamay ng pabaya. Seryoso ako. Ayaw kong isipin na kayo ni Max ay nahirapan mag-isa, lalo na kung may magagawa naman ako. Ang tunog ng mahinang ungulay nagbalik ng kanilang atensyon kay Max na bahagyang gumalaw ang kanyang pagtulog. Agad na lumapit si Rachel. Muling bumalik ang kanyang pag-aalala. Max? Mahal? Naririnig mo ba ako? Bumulong si Rachel at pinapahiran ng buhok ni Max mula sa kanyang noo. Pinanood siya ni Carl. Ang matinding pagmamahal mula sa mga mata ni Rachel ay nagdala ng init sa kanyang puso. Ito ay paalala na ang pamilya, anumang anyo nito, ay nag-iisa. Magiging okay na siya. Pinatibay ni Carl ang loob ni Rachel sa mababang boses. Ang mga doktor ay ginagawang lahat ng kanilang makakaya para kay Max. Salamat sa tulong mo. Bulong ni Rachel. Nakatuon pa rin ang kanyang mga mata kay Max. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka ngayong gabi. Parang biglang hihinto ang mundo ko at parang malulunod ako sa problemang ito. Si Carl ay lumapit ng kanyang upuan. Nakaramdam ng biglang pagnanais na magsalita pa. Sa totoo lang, naramdaman ko na rin yan. Lumipat ako dito para takasan ang sarili kong buhay. Umaasang makakakuha ng bagong simula. Pero mas pakiramdam ko ay naliligaw ako kaysa dati. Minsan, isang sandali lang, isang tao lang ang kailangan para magbago ang lahat. Tumitig si Rachel sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay mapanlikha. Ang kaibahan kung paano tayo napapadpad kung nasan tayo, hindi ba? Hindi ko inasahan na magiging isang solong ina ako at sobrang hirap na makaraos. Pero heto tayo. Sinusubukang makatawid ng isang araw sa isang pagkakataon. Tumango si Carl. Ang bigat ng kanyang mga salita ay umuukit sa kanya. May kakaibang paraan ng buhay ng pagbibigay sa atin ng pagsubok. Pero mukhang ginagawa mong lahat para kay Max. Tumingin siya pabalik sa kanyang anak
Ang kanyang mukha ay lumambot. Gusto ko lang maging masaya at malusog siya. Hindi ko kailanman gustong makita niya ako na ganito. Yung walang magawa at walang kapangyarihan. Gusto kong maging mas matatag pa ako. Matibay ka. Mahinang sinabi ni Carl. Nandito ka. Lumalaban para sa kanya. Iyan ay nagpapakita ng malaking tapang. Ngumiti si Rachel sa kanya at sa sandaling iyon, merong nagbago sa hangin sa pagitan nila. Para bang pareha silang binigyan ng sulyap sa kahinaan ng isa't isa. Isang malit na pagbubukas sa kanilang mga buhay na hindi pa umiiral dati. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse at sinara ang sandali. Gusto ko lang masiguro na okay si Max at tingnan kung kumusta na siya. Sabi ng nurse ng maliwanag at tumingin sa pagitan nila. Parang stable na siya. Sagot ni Rachel na unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang boses. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Walang anuman po, sabi ng nurse habang tinitingnan ang swero ni Max at inaayos ang kanyang kumot. Nasa mabuting mga kamay siya at patuloy namin siyang imomonitor sa buong gabi. Habang pinagpapatuloy ng nurse ang kanyang trabaho, sinamantala ni Carl ang pagkakataong lumabas sandali. Kailangan niya ng sariwang hangin. Ang ospital ay tila mabigat, puno ng bigat ng pag-aalala at amoy ng antiseptiko. Nakatayo si Carl sa labas. Huminga siya ng malalim at hinayaan ang malamig na hangin na dumampi sa kanya. Ang kanyang isip ay bumalik kay Rachel at Max at naramdaman niya ang isang pakiramdam ng kagipitan na bumangon sa kanya. Gusto niyang gumawa ng higit pa. Tulungan sila sa paraang lampas pa sa gabing ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik na si Carl sa silid at nakita niyang pinapanood pa rin ni Rachel ang kanyang anak. Okay ka lang ba? Tanong ni Rachel na napansin ang kanyang pagbabalik. Oo. Tugon ni Carl habang hinahatak ang upuan palapit sa mag-ina. Kailangan ko lang ng oras. Naiintindihan ko. Malalim ng gabi. Tumingin si Rachel kay Max na mahimbing pa ring natutulog. Nagdarasal lang ako na manatili siyang ganyan. Nahulog sila muli sa isang komportabling katahimikan. Ang tahimik na ugong ng ospital na pumuno sa pagitan nila. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Rachel habang nahuli na siya ng pagod. Pero nakita ni Carl na nanatiling tense ang kanyang katawan at alerto pa rin. Bakit hindi mo subukang matulog? Mungkahi ni Carl sa mihinang boses. Maaari kong bantayan si Max. Nag-atubili si Rachel. Sumulyap siya mula kay Carl patungo sa kanyang anak. Sigurado ka ba? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Promise. Okay lang sa akin. Sabi ni Carl at binigyan si Rachel ng nakakainganyong ngiti. Kailangan mong magpahinga. Gisingin kita kung ano man ang mangyari. Sa isang maliit na buntong hininga, tumango si Rachel. Ang kanyang ekspresyon ay humuhupa. Sige, basta huwag kang mag-aatubiling gisingin ako kung kailangan mo ako. Siyempre, tugon ni Carl. Siguraduhin kong ikaw ay unang makakaalam. Habang umuupo muli si Rachel sa kanyang upuan, ay huminga ng malalim si Carl. Hinayaan ang katahimikan ng silid na bumalot sa kanila. Naramdaman niyang isang bagong layunin na nabubuo sa loob niya. Isang determinasyon na naroon para kay Rachel at Max. Hindi lang ngayong gabi, kundi higit pa. Pinanood ni Carl ang unti-unting pagbigat ng matalukap ng mata ni Rachel. At di nagtagal, ito ay nakatulog ng bahagya. Pinanatili ni Carl ang malapit na pagmasid kay Max. Nakatuon sa banayad na pagtaas at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng biglang kaliwanagan. Ayaw niya nang maging simpleng kahera. Gusto niyang maging isang tao na may ginagawang pagbabago. Gusto niyang tumulong sa mga tao na nandyan kapag kailangan nila ng suporta. Habang lumalalim ang gabi, tahimik na nangako si Carl sa kanyang sarili
Hanapan niya ng paraan upang matulungan sina Rachel at Max. Sa isang paraan, makakagawa siya ng pagbabago sa kanilang buhay, tulad ng ginawa nila sa kanya. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa mga blinds at nagbigay ng malambot na sinag sa buong kwarto. Si Carl ay kumilos sa kanyang upuan. Pinapaalis ang antok habang tinitingnan ng paligid. Napansin niya si Rachel na natutulog pa rin. Nakahilig ang ulo at ang bukay bumabagsak sa kanyang mga balikat. Si Max, gayunpaman, ay nagising. Ang kanyang mga mata ay nakabukas at tinitingnan ang buong kwarto. "Kumusta, kaibigan?" Malambing na tanong ni Carl habang lumalapit sa tabi ng kama ni Max. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Si Max ay dahan-dahang kumurap, halatang medyo groggy pa. "Asan si Mommy?" tanong nito. Ang boses ni Max ay isang magaspang na bulong. "Nandito siya," tugon ni Carl habang sumusulyap kay Rachel na mahimbing pa ring natutulog. "Gusto mo bang gisingin ko siya?" Tumango si Max ng dahan-dahan. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. "Opo, gusto ko siyang makita." Dahan-dahang niyugyug ni Carl ang balikat ni Rachel. Miingat niya itong ginigising. "Rachel," sabi niya ng malumanay. Si Max, gising na. Bumukas ang kanyang mga mata at mabilis siyang umupo, tumingin sa paligid na parang nalilito. "Ano? Si Max?" "Mommy!" Sumigaw si Max. Ang kanyang maliit na mukha ay lumiwanag nang makita ang ina. "I'm here, anak." Mabilis na lumipat si Rachel sa tabi ni Max. Pinapahiran ng buhok nito nang may banayad na paghawak. "Oh mahal, ang saya-saya ko. Nagising ka na. Kamusta ka?" Medyo nagkunot ang noo ni Max, naguguluhan. "Hindi ko po alam. Pagod po ako." "Sadyang makakaramdam ka ng pagod," mahinahong sinabi ni Carl. "Pero magiging okay ka na. Ang mga doktor ay maayos na nag-aalaga sa iyo." Tumingin si Max sa kanya. Ang kanyang kuryosidad ay napukaw. "Sino po kayo?" Ngumiti si Rachel ng malumanay. Hawak pa rin ang kamay ni Max. "Siya si Carl. Tinulungan niya tayong makarating dito kagabi. Nasa tabi ka niya ng buong oras." Tiningnan ni Max si Carl nang may namimilog ng mga mata. "Salamat sa pagtulong mo sa amin." "Siyempre, malit na bagay." Sagot ni Carl na nakangiti. "Masaya ako at gising ka na. Naisip kong bigyan kita ng yelo. O kung ano man. Mabuti na lang at may nurse dito para alagaan ka." "Pwede bang makahingi ng juice?" tanong ni Max nang may pag-asa. Tumawa si Rachel sabay iling ng kanyang ulo. "Tingnan natin kung anong sasabihin ng nurse. Alam nila kung anong pinakamainam para sa iyo ngayon." Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Salvador. May hawak na clipboard. "Magandang umaga." Masiglang bumati ito. "Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, Max?" "Pagod pa rin po." Tapat na sagot ni Max at bahagyang bumabagsak ang mga mata. Tumango si Dr. Salvador, papalapit sa kama. "Ayos lamang yan. Masaya akong makita kang gising na. Kamustang lagnat mo?" Bumaba na po, kumpara noong una. Tugon ni Rachel, ang boses niya ay puno pa rin ng pag-aalala. "Ano po kayang diagnosis? Okay lang po ba siya?" Ngumiti si Dr. Salvador nang nakakaaliw. "Naintindihan ko kung gaano ka nag-alala. Minomonitor namin ng mabuti ang kanyang mga vital signs at masaya akong sabihin na siya'y tumutugon ng mabuti sa paggamot. Ang lagnat ay nagsimula ng bumaba at naniniwala akong magsisimula na siyang gumaling sa lalong madaling panahon." Huminga ng malalim si Rachel at isang alon ng ginhawa ang bumuhos sa kanya. "Salamat. Marami pong salamat." "Max, susuriin ko na ang iyong mga reflexes ngayon. Okay?" Sambit ni Dr. Salvador na nakangiti sa bata.
Maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong pinakamagandang superhero strength? Tumango si Max ng masigla at pinanood ni Carl habang sinisiyasat siya ng doktor. Naghanap ng anumang palatandaan na pag-aalala. Na-impress si Carl sa kung gaano at kamaingat makipag-ugnayan si Dr. Salvador kay Max na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan sa kabila ng mga pangyayari. Okay, kaibigan. Ang ganda ng ngiti mo. Sambit ni Dr. Salvador habang tinatapos ang kanyang pagsusuri. Ipagpapatuloy namin ang pagbibigay sa iyo ng mga gamot at susubaybayan ang iyong pagaling sa susunod na araw. Kung patuloy na bumubuti ang lahat, baka maipadala ka namin pauwi sa lalong madaling panahon. Nagniningning ang mukha ni Rachel. Talaga po, Dok? Mabuti naman kung ganun. Siyempre, pero huwag tayong magmadali pa. Babalikan kita sa loob ng ilang oras para makita kung kamusta ka. Sa ngayon, magpahinga ka lang at magpagaling. Binigyan sila ni Dr. Salvador ng huling tango bago umalis, na nag-iwan ng isang pag-asa. Ngumiti si Rachel ng malumanay. Hawak pa rin ang kamay ni Max. Ngumiti si Max sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay maaliwalas habang siya'y humihiga sa mga unan. Pwede po ba akong magkaroon ng laruan? O kung ano man, Ma'am? Tumingin si Rachel kay Carl. May tanong sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba dapat tayong humingi ng tulong sa mga nurse? Siguro. Tugon ni Carl, papalapit sa pinto. Ako na lang magtatanong. Dito ka na lang at samahan mo si Max. Nang lumabas si Carl ay nakaramdam siya ng panibagong layunin. Gusto niyang mapalapit sa bata at sa kanya upang maramdaman niyang komportable ito at malagaan niya. Lumapit siya sa istasyon ng nurse kung saan may isang mabait na nurse na nag-i-input ng data sa isang computer. Excuse me. Magalang na sambit ni Carl. Pwede ko bang itanong kung may mga laruan o aktibidad para sa batang lalaki sa room 202? Kakagising niya lang at sa tingin ko ay makakatulong ito para mapataas ang kanyang morale. Tumingala ang nurse at ngumiti. Sige po, meron po kaming maliit na kahon ng laruan na may ibang mga libro at stuffed animals. Pupuntahan ko ngayon at magdadala ako sa kanya. Salamat, sabi ni Carl. Habang bumalik si Carl kay Rachel at kay Max, ay ramdam niya ang ginhawa. Magdadala sila ng malaruan para sa iyo, Max. Anong gusto mong laruin? Nagniningning ang mga mata ni Max. Gusto ko ang mga dinosaur. Tugon nito ng masigla. Pwede ba silang magdala ng dinosaur? Sigurado akong meron sila. Sagot ni Carl at nakangiti kay Max. Lumambot ang tingin ni Rachel habang pinapanood ang interaksyon sa pagitan ni Carl at Max. Hindi mo naman kailangan gawin yan, sabi ni Rachel. Gusto ko ang ginagawa ko. Simpleng sagot ni Carl. Sa tingin ko, makakatulong ito para gumanda ang pakiramdam niya. At sa totoo lang, nakakatulong din ito sa akin. Maya-maya, bumalik ang nurse. May dalang maliit na bag na puno ng makukulay na laruan. Narito ng mga laruan! Sambit dito sabay inilapag ang kahon sa harap ni Max. Pumili ka, baby. Masiglang inabot ni Max ang kahon at hinugot ang isang maliit na birding dinosaur. Tingnan mo, ma'am! Sigaw ni Max. Itinas ang laruan ng may pagmamalaki. Ang galing naman! Sambit naman ni Rachel. Ang ngiti ni Max ay nagpasigla sa silid. Anong pangalan niya? Sa tingin kong titawag ko sa kanya ay Spike. Nagpasya si Max habang hawak ang dinosaur sa kanyang dibdib. Spike, isang magandang pangalan. Sumang-ayon si Carl at umupo muli sa kanyang upuan. Habang tatlo silang nakaupo ng magkasama, isang pakiramdam ang init bumalot sa kanila. Pinanood ni Carl si Rachel habang nakipaglaro kay Max. Ang kanilang tawanan ay nakakahawa. Sa sandaling iyon,
Naramdaman niyang lumalakas ang koneksyon, isang ugnayan na itinayo sa mga pinagsaluhang karanasan at kahinaan. Salamat, Carl. Mahinang sambit ni Rachel, ang kanyang tingin ay tapat. Hindi ko talaga alam kung paano ipapakita kung gaano kahalaga sa akin ang iyong presensya. Wala iyon, sagot ni Carl, pero ang sinseridad sa mga mata ni Rachel ay nagpahinto sa kanya. Masaya ako sa ginagawa ko. Tumango si Rachel, ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Ikaw ang naging matibay na sandigan namin. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Habang sila'y nag-aayos ng isang komportabling ritmo, si Max ay nagsimulang makilahok ng higit pa. Ang kanyang diwa'y tumaas dahil sa maliit na laruan. Ang atmosphere sa silid ay nagbago. Tila naging magaan ito, puno ng tawanan at maliliit na sandali ng kasiyahan. Pumintig ang puso ni Carl habang pinapanood niya sina Rachel at Max na magkasama. Ang kanilang koneksyon ay ramdam at maganda. Alam niya, nang walang pagdududa, na gagawin niyang lahat para matulungan sila. Ang mga oras ay dumaan ng dahan-dahan. Bawat isa'y minamarkahan ng ritmo, ang pagbip ng mga makina, at paminsan-minsan na usapan ng mga nurse habang sila'y nag-iikot. Nakita ni Carl na unti-unti na siyang nagiging komportable sa kanyang bagong routine. Tinutulungan si Max sa kanyang bagong laruan na dinosaur at sinasamahan si Rachel habang pinapanday ang kanyang mga emosyon. Habang papalapit ang hapon, isang banayad na katok ang pumigil sa kanilang munting bula. Isang nurse ang sumilip. Magandang hapon. Kamusta ang ating munting pasyente ngayon? Okay na po ako. Sumagot si Max ng masigla, hawak si Spike. Naglalaro ako ng dinosaur ko. Ang galing naman, sabi ng nurse na may maliwanag ng ngiti. Masaya akong makita kang gising at nag-e-enjoy. Kamusta ka, Max? May mga sakit ng ulo o pagkahilo ka bang nararamdaman? Hindi po, medyo pagod lang, sabi ni Max. Tinitingnan si Rachel nang may pag-asa sa mga mata. Pwede na po ba akong umuwi? Ang ekspresyon ng nurse ay nag-iba. Patuloy ka pa rin naming babantayan sa loob ng ilang oras. Pero magaling ka na. Kung patuloy na bumubuti ang mga bagay-bagay ay pag-uusapan natin ang pag-uwi mo bukas, okay? Sige. Sumilay ang ngiti kay Max at nakaramdam si Carl ng kasiyahan para sa bata. Nang matapos ang nurse sa kanyang pagsusuri ay umalis na ito ng silid. Humarap si Rachel kay Carl at ang kanyang mga matay nagniningning sa halo ng ginhawa at pasasalamat. Talagang magiging okay na siya, hindi ba? Oo naman, sagot ni Carl at nakasandal sa kanyang upuan. Makikita mo naman sa kanyang mga mata, palaban siyang bata. Salamat sa pagtulong mo sa lahat, sambit ni Rachel. Ang boses niya ay tapat. Hindi ko alam kung anong mangyayari kagabi, pero nandyan ka at hindi mo kami iniwan. Masaya akong makatulong, sagot ni Carl at naramdaman ng init sa kanyang mga salita. Masarap na nandito ako para sa inyong dalawa. Hindi ko maatim na iwanan kayo sa ganitong sitwasyon. Ngumiti si Rachel, kitang-kitang kanyang pasasalamat. Hindi lahat ay kagaya mo, dahil hindi lahat ay handang tumulong. Kadalasan ay maraming nawawala kung nagiging komplikado ng lahat. Tumango si Carl nang may pagsang-ayon. Naiintindihan ko iyon. Minsan, kailangan ng isang krisis para malaman kung sino talagang nasa tabi mo. Si Max ay sumingit. Ipinagmamalaki ang paghawak kay Spike. Carl, gusto mo bang maglaro tayo ng dinosaur? Siyempre, sabik na tugon ni Carl, sabay tumayo upang umupo sa tabi ni Max sa kama. Anong mga laro ang gagawin natin? Nagniningning ang mukha ni Max sa kasiyahan habang sinimulan niyang ikwento ang tungkol kay Spike na nag-iimbestiga sa isang mahiwagang gubat. Nakipaglaro si Carl. Siyang gumagawa ng matunog
at hinihikayat ang imahinasyon ni Max sa isang sandali na walang bigat ng hospital. At sila'y simpleng isang batang lalaki at ang kanyang kaibigan na nag-e-enjoy. Pinanood sila ni Rachel. Ang kanyang pusay na puno ng pasasalamat. Ito ay isang hindi malilimutang sandali ng normalidad sa gitna ng kalungkutan at hindi niya mapigilang umiti. Bagay kayong magpartner. Sa tingin ko nga. Sang-ayon ni Carla, nagkukunwaring may usapan sila ni Spike. Sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa mahiwagang gubat, Max. Anong makikita natin doon? Kumikislap ang mata ni Max habang inilarawan niya ang makukulay na bulaklak at mga palakaibigang nilalang. Habang si Max ay nagsasalita, ay lalo siyang naging masigla. At si Rachel ay nakaramdam ng pag-asa na nagpapasaya sa kanyang kalooban. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Habang naglalaro ang dalawa, ay hindi malis ang pakiramdam ni Rachel na si Carla ay nakatakdang mapasok sa kanilang buhay. Kahit na sa maikling panahong ito lamang, naramdaman niyang may koneksyong nabubuo sa pagitan nila. Isang ugnayang pinatatag ng mga pinagsaluwang karanasan at ng suporta na kanilang ibinibigay sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang nurse. May hawak na clipboard. "Kumusta ang ating dynamic duo?" tanong niya habang sumisilip sa laruan sa kamay ni Max. "Sinasagip namin ang mundo mula sa masamang monster ng cactus," tugon ni Max at nainganyo ng may pagmamalaki. Tumawa ang nurse, isang melodiya na pumuno sa silid. "Well, mukhang mahusay na trabaho ang ginagawa mo. Nandito ako para kumuha ng ilang mga vital signs. Okay?" "Sige po," sambit ni Max. Habang tinatapos ng nurse ang kanyang mga gawain, napansin ni Carl na bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rachel. May aninag na lumapit sa kanyang mukha. "Okay ka lang?" tanong ni Carl at may pag-aalala sa kanyang tinig. Tumingin si Rachel sa kanya. Ang kanyang ngiti ay napahinto sandali. "Iniisip ko lang lahat. Kung anong mangyayari sa susunod. Mahirap mag-focus sa isang bagay kapag hindi nakakasigurado." "Naiintindihan ko," sagot ni Carl at ang tono ay matatag. "Pero ang pagtuon sa kasalukuyan ay makakatulong. Sa ngayon, mas mabuti na si Max at nandito ka kasama niya." "Alam ko," sabi ni Rachel sa malambing na boses. "Nag-aalala lang ako kung anong gagawin ko kapag umalis na tayo sa ospital. Paano ko mapapamahalaan ang lahat mag-isa?" "Marahil ay hindi mo na kailangan." Mahinahong mungkahi ni Carl. "May mga tao na nagmamalasakit sa'yo. Tulad ko. Masaya akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Kung kailangan mo ng suporta o may gusto ka pang pag-usapan, nandito lang ako sa isang tawag." Tumingin si Rachel kay Carl. Ang kanyang mga matay tila may hinahanap sa kanya. "Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo?" "Oo naman." Nakayukong tugon ni Carl. Naiilang siya. "Ayaw kong maramdaman mo nag-iisa ka dito. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Pero okay lang na umasa sa iba." Nagliliyab ang maluwas sa mga mata ni Rachel, ngunit mabilis niya itong pinahid. "Salamat, Carl. Hindi ko inaasahan ang ganitong kabaitan mula sa isang taong halos hindi ko kilala. Tinadhanang makilala ko kayong mag-ina para makatulong ako sa inyo." Sagot ni Carl at naramdaman ang init na kumakalat sa kanyang dibdib. Lahat tayo ay may nakatakdang oras at panahon na mahanap ang ating daan, di ba? Habang ang usapan ay nakikisabay sa daloy ng hangin,
ay natapos ng nurse ang kanyang mga gawain at tumingin kay Max. Ang galing mo, baby. Babalik ako sandali lang at may dalang juice, okay? Tumango si Max ng masigla. Ang kanyang mukha ay nagniningning. Opo, thank you po. Pagkaalis ng nurse ay huminga ng malalim si Rachel. Halatang sinusubukang kalasin ang kanyang mga naunang alalahanin. Pinagpapasalamat ko na. Pinapakinggan mo ako. Alam ko na medyo nagiging emotional ako. Ano ka ba? Okay lang na maramdaman mo lahat ng ito. Marami ka ng pinagdaanan. Pinalalakas si Carl ang loob ni Rachel. Nandito ako para sa lahat. Kung sa mabuti o masama at sa lahat ng bagay. Si Max ay sumingit, itinaas si Spike sa hangin. Pwede bang mag-dinosaur party tayo pag uwi ko? Siyempre naman. Imbitahan natin ang lahat ng mga dinosaur. Tugon ni Carl na may ngiti sa kanyang mukha dahil sa kasigasigan ni Max. Magkakaroon tayo ng piging na puno ng lahat ng paborito mong merienda. Pizza! Sumigaw si Max na may kasiyahan at napatawa naman si Rachel. Perfect ang pizza! Sang-ayon ni Rachel at medyo lumiit ang bigat sa kanyang puso. At baka ice cream pa? Oo, at saka bumili tayo ng dinosaur cake! Dagdag ni Max. Dahil ang kanyang imahinasyon ay naglalakbay. Habang patuloy na pinaplano ng tatlo ang kanilang hinaharap na dinosaur party, ay nakaramdam si Rachel ng pag-asa. Baka naman maging maayos ng lahat. Marahil ay, maaari siyang kumapit sa iba at hindi kailangang pasanin ang bigat mag-isa. Habang lumilipas ang oras, ay nanatiling matatag si Carl. Nililibang ang nasa paligid niya ng tawa at paglalaro. Pinapanood sila ni Rachel habang nakipaglaro si Carl kay Max. Napagtanto niya kung gaano kabirang makahanap ng taong tunay na nagmamalasakit. Sa kalaunan, nagsimula nang lumubog ang araw na nagbigay ng mainit na kulay sa buong silid. Si Max ay nagsimulang mapagod muli. Ang kasiyahan ng araw ay humahabol sa kanya. Agad na napansin ni Carl ang pagbabago at isang nagkakaunawaan na sulyap ang nagpalitan sa pagitan nila ni Rachel. Sa tingin ko, ay oras na para magpahinga ang ating superhero. Mahinahong mungkahi ni Carl. Oo nga, sabi ni Rachel habang hinaplos ang kanyang kamay sa noo ni Max. Ang galing ng ginawa mo ngayon, baby. Magkakaroon tayo ng dinosaur party sa lalong madaling panahon. Pangako ko. Naghihikab si Max. Tumango ng antok. Opo, mami. Pwede ka bang sumama? Siyempre naman, hindi ako aalis. Tugon ni Rachel habang umuupo mula sa kanyang upuan sa tabi niya. Tumayo si Carl na ramdaman niyang kailangan ng bigyan ng espasyo ang mag-ina. Magpahinga na kayo. Nandito lang ako sa labas kung kailangan mo ng kahit ano. Sambit ni Carl. Salamat, Carl. Mahina ang sinabi ni Rachel. Salamat sa lahat. Ngumiti si Carl ng mainit. Naramdaman ang bigat ng kanilang koneksyon na komportable sa kanyang puso. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Nang lumabas si Carl sa silid, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon na umiikot sa loob niya. Ngayon ay nakatuon siya sa kanilang paglalakbay. Na tila tama nandyan siya para sa kanila. Alam niyang harapin nila ang mga hamon sa hinaharap. Ngunit determinado siyang tulungan silang malampasan ang lahat ng ito. Sa labas ng silid ng ospital, huminga siya ng malalim. Pinapakalamang sarili. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang maging mas matatag na presensya ang kanilang buhay. Naisip ni Carl na magpalipas ng oras sa loob ng kanyang sasakyan. Sa isip na iyon, nagsimula siyang mag-brainstorm ng maparaan kung paano niya maiabot ang suporta kay Rachel at Max sa labas ng ospital. Nararamdaman niyang tumataas ang isang pakiramdam ng layunin sa loob niya. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Carl sa ospital ng maaga. Huminto sa isang coffee shop sa daan para kumuha ng ilang inumin. Habang naglalakad siya sa lobby, nakaramdam siya ng hindi pangkaraniwang nervyos. Isang pag-alog sa kanyang dibdib na hindi niya pa napapansin noon.
Ayusin mo na, Carl. Naisip niya habang nagsishake ang kanyang ulo. Pero habang papalapit siya sa kwarto ni Rachel at Max, ang tibok ng puso ay mas matindi kaysa sa karaniwan. Lumapit siya sa kanilang dalawa sa loob ng maikling panahon. Ngunit kay Rachel, merong ibang bagay, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nang pumasok siya, nakita niyang nakaupo si Rachel sa tabi ng kama ni Max. Pinapahiran ang kanyang buhok habang natutulog ito. Tumingala siya kay Carl, ang kanyang mukha ay lumiwanag nang makita ang binata. Magandang umaga, sambit ni Rachel. Ang boses niya ay malumanay at malamlam. Nakatulog ka ba? Saan ka natulog? Oo, naisipan kong maidlip muna sa loob ng sasakyan. Bumili ako ng kape. Baka kako gusto mo. Tugon ni Carl habang inaabot kay Rachel ang isang tasa. Lalong lumaki ang ngiti ni Rachel. Naramdaman mo bang nasa isip ko? Halos wala akong tulog kagabi. Umupo si Carl sa tabi niya at nag-inom sila ng kanilang kape sa tahimik na sandali. Pinapanood si Max na natutulog ng mapayapa. Parang nagiging maayos na ang lahat, sambit ni Rachel na may halong ginhawa sa kanyang boses. Makita siyang nagpapahinga ng ganito dahil hindi siya naging ganito kapayapa sa loob ng ilang araw. Tumango si Carl. Sumuliyap sa imahe ni Rachel. Napansin ang paraan ng paglamig ng kanyang mga mata nang tumingin siya kay Max. Naramdaman niya ang agos ng paghanga sa lakas ng loob ni Rachel sa kanyang kakayahang magpakatatag sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito. Ang galing mo nga, Rachel. Nasabi ni Carl, ang boses niya ay tapat. Sa paraan ng paghawak mo sa lahat ng problema, mas malakas ka kaysa sa inaakala ko. Tumingin si Rachel sa ibaba. May bahid ng kulay na sumisibol sa kanyang mga pisngi. Hindi ko nararamdaman na malakas ako. Karamihan ng oras, sinusubukan ko lang na maging maayos. Pero nagiging maayos ka pa rin. Sagot ni Carl, matatag ang tingin. May Max ka. At iyon ang mahalaga. Ikaw ang kanyang bayani. Alam mo ba yun? Tumawa siya ng mahina. Itinutuklod ang isang maluwag na hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Hindi ko alam ang tungkol dyan, pero sinisikap kong maging pinakamabuting ina hanggat sa makakaya ko at gagawin kong lahat para kay Max. Gusto ni Carl na sabihin sa kanya na nandyan siya para tumulong, na hindi niya kailangan gawin ito ng mag-isa, ngunit siya'y nag-atubili. Naramdaman ng isang buhol ng damdamin na humigpit sa kanyang dibdib. Nalaman niya noon kung gaano siya kalalim na nagmamalasakit sa kanya. Higit pa sa pinahintulutan niyang aminin. Nandito ako para sa'yo, Rachel. Pabulong na sambit ni Carl. Ang kanyang mga salita ay may bigat ng sinseridad. At seryoso ako dyan. Gusto kong nandyan ako. Hindi lang para kay Max, kundi para sa'yo rin. Tumingin si Rachel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap. Sa isang sandali, naupo sila sa katahimikan. Isang hindi nasasabi na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Salamat, Carl. Bulong niya, puno ng damdamin ang kanyang boses. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Nang biglang may marinig silang mahinaong bulong mula kay Max na nagsisimula ng gumalaw. Ang kanyang mga talukap ay kumurap at nagbigay siya ng isang antok na ngiti. Hey buddy, sambit ni Carl. Humuyo ko para haplusin ang buhok ni Max. Handa ka na ba para sa ating dinosaur adventure? Nagniningning ang mga mata ni Max nang banggitin ang kanilang plano. Opo, pwede ba tayong gumawa ng mapa? Siyempre, sabik na tugon ni Carl. Tumingin siya kay Rachel, napansin ang init sa kanyang ngiti at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pagiging nandito at kasama sila at makita silang ngumiti. Parang tama. Parang isang bagay na hinahanap niya nang hindi niya namamalayan. Nagpalipas sila ng umaga na magkasamang gumuhit ng mapa. Pinupuno ito ng mga kamanghamanghang lugar
at mga imahinasyong buo. Nagtawanan sina Carl at Rachel. Habang naging mas malikhain si Max, nag-iimbento ng mga kwento tungkol sa mga nakatagong kuweba at kayamanang binabantayan ng mga magiliw na dinosaur. Pagdating ng oras ng tanghalian, nag-alok si Carl na kumuha ng mga sandwich mula sa kalapit na shop. Habang umaalis siya sa silid, hindi niya mapigilang isipin ang ngiti ni Rachel. Ang paraan ng paglamig ng kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya si Max o ang tahimik na lakas na lumalabas mula sa kanya. Nahulog ng loob ko sa kanya. Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan at napagtanto niyang totoo ito. Naging malapit siya kay Rachel sa parang hindi niya inaasahan. Ang nagsimula bilang pagnanais na tumulong ay umusbong sa isang mas malalim na damdamin. Pero paano kung hindi sila pareho ang nararamdaman? Nag-isip si Carl. Ayaw niyang palalain ang sitwasyon, lalo na sa lahat ng pinagdaraanan niya. Ngunit, isang bahagi sa kanya ang hindi makapagpigil sa lumalaking koneksyon sa pagitan nila. Nang bumalik siya na may dalang tanghalian, kumain sila ng sabay. Nag-usap tungkol sa lahat mula sa kanilang mga paboritong alaala ng pagkabata hanggang sa mga nakakatawang kwento mula sa high school. Nabighani si Carl sa kanilang tawanan, mga kwento, at kung paano kumikislap ang mga mata ni Rachel kapag pinag-uusapan nila ang maliliit na bagay na nagpapasaya sa kanila. Habang lumilipas ang oras, si Carl at Rachel ay nahulog sa isang madaling ritmo. Nagpapalitan ng pag-aalaga kay Max at pagtulong sa kanya, naggumuhit ng mas maraming mapa. Naramdaman ni Carl na parang nasa bahay siya kasama sila, na parang bahagi siya ng isang bagay na hindi niya alam na nawawala sa kanya. Maya-maya pa, nang makatulog si Max, si Carl at Rachel ay natagpuan ng kanilang mga sarili na tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang liwanag ng gabi ay nagbigay ng mainit na liwanag sa buong silid. Tumingin si Carl kay Rachel. Ang puso niya ay kumakabog habang nag-ipon ng lakas ng loob na magsalita. Rachel, nagsimula si Carl. Ang boses ay nag-aalangan. Gusto ko lang sanang malaman mo na ang pagstay ko dito kasama ka at si Max ay mas mahalaga sa akin kaysa sa kaya kong ipahayag sa mga salita. Tumingin si Rachel sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Malaki rin ang kahulugan nito sa amin, Carl. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ito kung wala ka. Alam kong hindi pa tayo matagal na magkakilala. Patuloy niya. Nanginginig ang boses ngunit tapat. Pero nararamdaman ko ang connection sa pagitan natin. At ayaw ko matapos ito kapag lumabas ni si Max ng ospital. Ang tingin ni Rachel ay lumambot at isang malit na ngiti ang sumilay sa mga sulok ng kanyang malabi. Naramdaman ko rin iyon. Pag-amin nito, ang kanyang mga pisngi ay namumula. Natatakot lang akong magsalita. Ang buhay ko ay sobrang magulo at ayaw ko madamay ka pa. Si Carl ay lumapit at maingat na kinuha ang kamay ni Rachel. Hindi mo ako kailangang isipin kung anong pwedeng kinatnan ng pagpasok ko sa buhay niyong mag-ina. Gusto kong malaman mo na gusto kong ginagawa ko para sa inyong dalawa. Kung hayaan mo lang sana ako na patunayan ang sarili ko. Ang mga mata ni Rachel ay kumikislap sa damdamin at hinawakan din ang kamay ni Carl. Iba ka sa lahat, Carl. Hindi ko pa kailanman nakilala ang sinuman na kasing bait o kasing tapat mo. Pero ayaw kong madaliin ang mabagay o gumawa ng mapangako na hindi ko kayang tuparin. Tumango si Carl at nanawaan si Rachel. Ayaw ko ring magmadali ng kahit ano. Pero mahalaga ka sa akin, Rachel. At gusto kong makita kung saan ito papatungo. Tumingin si Rachel sa ibaba. Ang kanyang ekspresyon ay nag-iisip. Matagal na akong hindi nakakaramdam na may isang tao na pwede kong mapagkatiwalaan. Pero ikaw, pinaparamdam mo sa akin na ligtas ako. At iyon ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Ngumiti si Carl.
Ang puso niya ay pumintig sa mga sinabi ni Rachel. Kung ganon, pwede namang dahan-dahanin na muna natin. Sabi ni Carl ng malumanay. Bubusisiin natin ang lahat ng nais mong malaman ayon sa kailangan mo. Tumango si Rachel. Hawak pa rin ang kamay ng binata. May ningas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Salamat, Carl. Salamat sa lahat. Umupo sila sa tahimik na pag-unawa. Isang pinagsasaluhang pag-unawa ang namutawi sa pagitan nila. Nakaramdam si Carl ng kapayapaan na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. At alam niyang, ano man ang mangyari, nais siyang nandyan para kay Rachel at Max. Para sa lahat ng mga pakikipagsapalaran na darating. At sa paglipas ng oras, magkasama silang umupo, tahimik na nangangarap ng isang hinaharap na puno ng posibilidad, ng tawanan, at marahil ng pag-ibig. Nang araw din yun ay inabiso na si Rachel ng doktor ni Max na maaari na silang umuwi dahil okay naman ang bata at hindi na bumalik pa ang lagnat. Handa na si Max na umalis sa ospital at ang araw ay puno ng halo ng pananabik at ginhawa. Inayos na ni Rachel ang kanilang mga gamit kasama si Carl sa kanyang tabi, tumutulong na ipunin ng mga laruan at gamit ni Max. Si Max ay halos sabik na sabik sa saya. Labis na natutuwa dahil pauwi na. Excited ka na bang matulog sa sarili mong kama mamaya? Tanong ni Carl habang nakangiti at nakatingin sa bata. Opo, tugon ni Max na may ngiti at may kasiyahan. Matutulog ako kasamang lahat ng mga kaibigan kong dinosaur. Dagdag pa ni Max. Tumawa si Rachel habang ginugulang buhok ng anak. At sigurado akong namiss ka nila nang kasing laki ng pagkakamiss mo sa kanila. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng ospital, patungo sa labasan, bumagal ang mga hakbang ni Rachel. Napansin ni Carl ang kanyang tensyong ekspresyon at malapit niya siyang tanungin kung ayos lang siya nang makita niyang isang kilalang lalaki na nakatayo sa pasukan ng ospital. Ang lalaki ay matangkad, may uban na buhok at may aura ng otoridad na tila humihikbi ng atensyon. Ang kanyang suot ay walang kapintasan at may hawak siyang tungkod kahit na hindi naman niya ito kailangan para sa suporta. Lumaki ang mga mata ni Rachel at bahagyang pumuti ang kanyang mukha. Dad. Bumagsak ang puso ni Carl, naramdaman ang tensyon na nagmumula kay Rachel. Ito ang ama ni Rachel at batay sa kanyang reaksyon, malayo ang loob nila sa isa't isa at tila may lamat ang kanilang relasyon. Rachel, sambit ang lalaki. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit may bahid ng pag-alala. Mabilis siyang tumingin kina Max at Carl. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Dumating ako agad nang malaman ko kung saan kayo mahanap. Ang tagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito na makita ko kayong mag-ina. Sana tinawagan mo ako kahit minsan. Hindi ko gustong mag-alala kayo. Sagot ni Rachel. Ang tono niya ay nag-iingat. Okay na si Max ngayon at pauwi na kami. Ang tingin ng kanyang ama ay lumambot nang makita niya si Max. Nahawak ang kamay ni Carl. Bahagyang nag-aalinlangan sa estranghero sa harap niya. Max, apo. Natutuwa akong makita na mas mabuti ka na. Miss ko na kayo ng mami mo. Sambit nito kahit na medyo formal ang tono ng boses. Tumingala si Max kay Carl. Naguguluhan at pagkatapos ay bumalik sa matandang lalaki. Hi, Lolo. Nagbagong posisyon ni Rachel. Mahigpit na hinawakan ng strap ng kanyang bag. Samantalang si Carl ay nararamdaman ang pag-igting na lumalagos sa pagitan nila. Naramdaman niya na may komplikadong kasaysayan dito. Isa na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Gusto kong masiguro na lahat ay maayos. Patuloy ng ama ni Rachel. Ang tingin ay lumipat mula kay Rachel papunta kay Carl at pabalik muli. Alam mo na may mga yaman ang pamilya natin. Hindi na sana ito umabot sa ganito. Sa pagpasok ni Max sa ospital, Rachel. Tumigas ang panga ni Rachel at tumakbang siya pasulong. Ang tono niya ay mapaghiganti. Okay lang ako, Dad. Nagawa namin ng walang anumang dagok ang lahat. At salamat kay Carl.
Sa totoo lang. Dagdag ni Rachel na nagbigay kay Carl ng mapagpasalamat na tingin. Nandyan siya para sa amin sa bawat oras ng nilagi namin dito sa ospital. Bahagyang kumurap ang mamata ng kanyang ama habang sinusuri nito si Carl. Ganun ba? At sino ka naman? Tumayo si Carl ng kaunti ng tuwid. Naramdaman ang bigat ng pagsisiyasat ng mas nakakatandang lalaki. Ako po si Carl. Nagtatrabaho ako sa isang tindahan at nagkataon na naroon ang mag-ina, kaya ako po sila nakilala at natulungan. Paliwanag ni Carl, sinisikap na panatiling magalang ang tono sa kabila ng tensyon. Tumangon ng bahagya ang ama ni Rachel, ngunit hindi agad sumagot. Sa halip, bumalik siya kay Rachel. Rachel, mas mabuti sana kung nakipag-usap ka sa akin. Walang dahilan para mangailangan ka ng tulong para kay Max. Maaari kitang tulungan at bigyan ng maayos na tirahan. Okay na kami, Dad. Okay na si Max. Kinaya namin at kakayanin pa. Kaya kong ibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Ang ekspresyon ng mukha ng May tumigas. Rachel, sinusubukan ko lang gawin ang makakabuti para sa apo ko. Naiintindihan kong iyong ipinaglalaban. Pero sa anong dahilan? Naramdaman ni Carl ang isang alon ng pagprotekta kay Rachel. Naramdaman niya kung paano ito nasaktan ng mga salita ng sariling ama. Nakikita ni Carl na hindi lang ito tungkol sa kapakanan ni Max, kundi pati na rin sa mga lumang sugat, mga hindi nasabing pagkabigo, at mga magkasalungat na halaga. Humigop ng malalim si Rachel. Hindi natitinag ang kanyang tinig. Pinasasalamat ko ang iyong pag-alala, Dad. Pero si Max ay anak ko at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Humagulhol ang kanyang ama. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Wala na akong magagawa. Pero alam mo na palaging bukas ang pinto ko para sa inyong dalawa. Karapatan ni Max na mabigyan ng magandang buhay. Medyo nanlambot sa Rachel at tumango. Alam ko po, Dad. At salamat sa alok mo. Sa huling pagtangway, tumingin ang kanyang ama kay Max. Nag-alok ng isang mainit, kahit medyo formal, ng ngiti. Ingat ka palagi, Max. Palagi akong tatawag at hahanap ng oras para makita ka kapag free time ko. Okay? Tumango si Max, hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Carl. Pagkatapos ay umalis ng ama ni Rachel, huminga ng malalim si Rachel at ang kanyang mga balikat ay lumuwag. Tumingon siya kay Carl. Ang mukha nito ay halo ang ginhawa at naiilang. Siya nga palang daddy ko. Pasensya ka na sa kanya. Pero mabait yun. Hindi lang talaga ako lumalapit sa kanya kapag kailangan ko ng tulong. Nagbigay sa kanya ng nakakaaliw ng ngiti si Carl. Kaya bilib ako sa iyo, Rachel. Dahil naitaguid mo si Max ng mag-isa. Tumingin si Rachel sa kanya. Ang kanyang matingin ay malamlam. Salamat, Carl. Mas naging pamilya ka sa amin kaysa sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Pumintig ang puso ni Carl sa kanyang mga salita. Seryoso ako sa sinabi ko, Rachel. Nandito ako para sa inyong dalawa, kahit ano pa man ang mangyari. Ngumiti si Rachel. Ang pasasalamat at init ng kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Habang papauwi sila, hindi may iwasan ni Carl ang isipin ng ama ni Rachel. Malinaw na mahal nito si Max, ngunit tila may problema sa relasyon niya kay Rachel na puno ng kontrol kaysa sa tunay na suporta. Nagtataka si Carl kung patuloy bang maghihikbi ang ama ni Rachel para sa mas malaking partisipasyon sa buhay ni Max, at kung kayang ipaglaban ni Rachel ang kanyang paninindigan laban dito. Ngunit isang bagay ang tiyak. Nandyan si Carl para kay Rachel at Max, handang protektahan at suportahan sila habang hinaharap ang anumang hamon na darating. Sa ngayon, bagaman, nakatuon si Carl sa pagtulong kay Rachel at Max na makabalik sa kanilang nakagawi ang gawain. At habang naglalakad sila palabas ng ospital ng magkasama, nakaramdam siya ng panibagong layunin. Alam ni Carl na siya nasa tamang dako. Isang linggo nang lumipas mula nang ma-discharge si Max mula sa ospital.
Si Carl ay naglaan ng mas maraming oras kay Rachel at Max. Tinutulungan silang makabalik sa kanilang dating gawi. Madalas silang magkasama sa pagkain, mga lakad sa parke, at kahit sa mga masayang movie nights. Ngunit sa kabila ng kaligayahang natagpuan nila ng magkasama, may ulap na nagbabadya sa abot tanaw sa anyo ng ama ni Rachel, si Mr. Leon Cruz. Isang gabi, dumating si Carl sa apartment ni Rachel na may ilang bag ng grocery at planong surpresahan ng mag-ina ng hapunan. Kakatok na siya ng pinto nang marinig niya ang mga boses mula sa loob. Isa sa mga ito ay hindi pamilyar ngunit tiyak niyang may kapangyarihan ito. Natigilan siya. Nakapatong ang kamay sa pinto at nakikinig. Rachel. Sambit ng isang boses, lalaking-lalaki at tila mataas ang tono. Bakit hinayaan mong lumapit ang isang estranghero sa apo ko? Hindi niyo pa siya lubos na kilala. Dad, hindi estranghero si Carl. Tugon ni Rachel, na tila naiinis. Nandyan siya para sa amin at wala nang iba. Siyang dahilan kung bakit nakarating si Max sa ospital. Sa mga oras na tila kukunin na siya sa akin ng pagkakataon. Si Carl na nakaramdam ng pagliyok ng kanyang sikmura. Alam niyang hindi magiging madali ang pag-uusap na ito, pero hindi niya inasahan na mangyayari ito nang wala siya roon upang ipagtanggol ang sarili. Humugot siya ng malalim na hininga at kumatok sa pinto. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ito ni Rachel. Lumaki ang mga mata nito nang makita siya. Mukhang nahabag siya dito at nag-aalala. Malinaw na alam ni Carl ang tensyon na namumuo sa silid. Carl, sambit ni Rachel ng malumanay. Tumingin si Rachel sa kanyang ama na nakatayo sa sala na may paghiwatig ng hindi pagsang-ayon. Pumasok ka. Ngunit pinapasok pa rin ni Rachel si Carl. Lumingon si Mr. Leon. Kumundot ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan si Carl mula ulo hanggang paa, masugid nitong tinitigan ng binata. Magandang gabi po, Mr. Cruz. Sambit ni Carl at inabot ang kanyang kamay ng magalang. Masaya po akong makita kayong muli. Tinanggap naman ni Mr. Leon ang kamay ni Carl at mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Ikaw si Carl, ang binatang tumulong sa aking anak at sa aking apo. Tama po kayo. Tugon ni Carl. Itinaas ni Mr. Leon ang kilay, halatang hindi impressed. At ano nga bang kwalifikasyon mo para makialam sa kanilang buhay? Ikaw ba'y doktor? Isang tagapayo? Isang guro? Nagibang timpla ni Mr. Leon. Itinuwid ni Carl ang kanyang mabalikat at hinarap ang tingin ni Mr. Leon nang may tahimik na kumpiyansa. Hindi po, Mr. Leon. Wala akong alinman sa mga iyon. Pero isa akong kaibigan at ako ay isang tao na labis na nagmamalasakit sa aking mag-ina. Nagkagat labis si Mr. Leon. Ang pag-aalaga ay isang bagay na nangangailangan ng katatagan. Ang anak kong babae at apo ko ay hindi kailangan ng kaibigan. Kailangan nila ng tunay at konkretong suporta. Si Rachel ay malinaw na gustong gawin ang mabagay sa sarili niyang paraan. Pero ang pagdadala ng isang tao na tulad mo, Carl, sa buhay ni Max ay wala akong tiwala. Pamula ang mukha ni Rachel sa galit. Dad, sa tingin ko ay hindi mo naiintindihan. Si Carl ay palaging nariyan para sa amin. Mas marami na siyang nagawa para kay Max at sa akin kaysa sa sinuman. Rachel, sabi ni Mr. Leon, ang tono niya ay matalim. Pinalalaki mo si Max sa isang hindi matatag na kapaligiran. Sinusubukan kong ibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo para mapadali ang mga bagay para sa inyo. Pero tinanggihan mo. At ngayon, umaasa ka sa lalaking ito? Sa lalaking ito na sa halip na sa sarili mong pamilya. Naramdaman ni Carl na uminit ang kanyang ulo, pero huminga siya ng malalim, determinado na manatiling kalmado. Mawalang galang na po, Mr. Leon. Pero mahalaga po sa akin sina Rachel at Max. At wala akong balak na umiwas kung yun ang inyong nais. Ang pagiging makatao ay hindi lang tungkol sa pera o yaman. Ito ay tungkol sa mga taong nandyan kapag kinakailangan.
Si Mr. Leon ay humalakhak. Ang punto ko ay nangangahulugan na hindi mo sila kayang alagaan. Wala kang background, mga mapagkukunan o karanasan para malaman kung anong pinakamainam para sa isang solong ina at kanyang anak. Kinapa ni Carl ang kanyang panga. Wala man akong mapagkukunan. Alam kong anong ibig sabihin ng nandyan para sa isang tao at ng pagiging maasahan. Hindi ko kailangan ng kayamanan para patunayan ang sarili ko. Pumikit ang mga mata ni Mr. Leon. At anong plano mo, Carl? Anong inaasahan mo mula sa aking anak na si Rachel bilang kapalit? Nabigla si Carl at isang saglit ay nakaramdam na siya ng galit. Wala akong inaasahan. Nandito ako dahil nagmamalsakit ako sa kanilang dalawa. Lumakad si Rachel pasulong, maranang boses. Dad, tumigil ka na. Narito si Carl para sa amin sa mga paraang hindi mo nagawa. Ito ay hindi tungkol sa mga mapagkukunan o kwalifikasyon. Tungkol ito sa tunay na kabaitan. At paulit-ulit na ipinapakita sa atin ni Carl na pagiging makatao. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng kanyang ama, ngunit hindi ito umatras. Rachel, palagi kong ginagawa ang tingin kong pinakamabuti para sa iyo at kay Max. Inaalok ko sa iyo ang karangyaan at isang bagay na hindi kayang ibigay ni Carl. Kung magdidesisyon ka tungkol sa hinaharap ni Max, kailangan mong isaalang-alang iyon. Nakaramdam si Carl ng pagdududa habang tinitingnan si Rachel. Gusto niyang kunan nito ng katatagan para sa sarili, pero alam niyang may katotohanan ng mga salita ni Mr. Leon. Wala siyang kayamanan o mataas na posisyon sa trabaho na may aalok sa mag-ina. Ang lahat ng mayroon siya ay ang kanyang pangako, ang kanyang puso, at pangako na nandyan siya. Tumingin si Rachel sa pagitan ng kanyang ama at ni Carl. Ang kanyang ekspresyon ay naguguluhan. Dad, pinahalagahan ko ang lahat ng kaya mong gawin. Pero ako nang gagawa ng sariling mga desisyon ko. Si Carl ay bahagi na namin at nais kong tanggapin mo ang nais ko. Humagulol si Mr. Leon at ang kanyang tingin ay lumipat muli kay Rachel patungo kay Carl. Sige, pero panindigan mo ang desisyon mo, Rachel. At kung desisyon na ito ay magdadala ng kapahamakan kay Max, ikaw ang mananagot dito. Sa mga salitang iyon, ay tumalikod na si Mr. Leon at umalis. Nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa pagitan ni Rachel at Carl. Nang magsara ang pinto ay, naglabas si Carl ang malalim na hininga na hindi niya namamalayan na pinipigilan niyang kausap ang ama ni Rachel. Tumingin siya kay Rachel. Ang kanyang mukha ay naguguluhan. Rachel, sa tingin mo ba tama siya? Pinapahirapan ko lang bang mga bagay para sa'yo? Nilingon ni Rachel ang binata at inabot ang kamay nito. Hindi, Carl. Ikaw ang naging sandigan ko. Huwag mong hayaang matapakan yun ng pagdadalawang isip mo. Pero wala akong meron siya. Sambit ni Carl sa mababang boses. Wala akong mga mapagkukunan para bigyan ka ng ganitong klaseng buhay na kaya niyang ibigay. Hindi ko may papangako kay Max ang isang hinaharap na puno ng karangyaan. Lumambot ang ekspresyon ni Rachel at hinawakan niyang kamay ni Carl ng mahigpit. Binigyan mo kami ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Carl, binigyan mo kami ng pagmamahal, suporta, at kabaitan. Iyan ay mas mahalaga sa akin kaysa sa kahit anong may alok ng aking ama. Tumingin si Carl sa mga mata ni Rachel. Nakita niyang sinseridad doon at naramdaman niyang unti-unting naalis ang kanyang mga pagdududa. Gusto ko lang na hindi ako maging dahilan bakit kayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng daddy mo. Si Rachel ay bumuntong hininga at sumuliyap sa pinto. Palagi kami nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng aking ama. Akala niyang perang solusyon sa lahat, pero hindi yung klaseng buhay na gusto ko para kay Max. Gusto kong lumaki siya na alam niya na mas mahalagang pag-ibig at katapatan kaysa sa kayamanan. Naramdaman ni Carl na parang napuno ng emosyon ang kanyang puso. Napagtanto niya kung gaano kalalim na nagmamalsakit si Rachel sa kanya.
Rachel, wala man akong yaman na kasing dami ng yaman ng daddy mo. Pero ibibigay ko sa'yo lahat ng meron ako. At susuportahan kita kahit ano pa man ang mangyari. Ngumiti si Rachel at kumikislap ang mga mata. Iyan lang ang kailangan ko, Carl. Alam kong nandito ka para sa amin. Nagyakapan silang dalawa. Isang bagong determinasyon ang nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Alam nilang hindi magiging madali ang pagdadaanan nila. Ang presensya ni Mr. Leon sa kanilang buhay ay patuloy na magbabalot ng anino. Ngunit si Carl at Rachel ay determinado na hanapin ang anumang hamon na dumating sa kanilang landas. Na magkasama, at habang magkasama silang yakap sa katahimikan ng kanyang apartment, alam ni Carl ang kanyang lugar ay sa tabi niya, kahit ano pang mangyari. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nahulog ang kanilang buhay sa isang komportabling ritmo. Patuloy na nandyan si Carl para kay Rachel at Max. Ang kanyang pagmamahal at debosyon ay hindi nagbabago. Sa kabila ng kanyang natatanggap na panghahamak mula kay Mr. Leon, ay nanatili siyang magalang, nakatuon sa pagbuo ng matibay na pundasyon para sa kanyang hinaharap, kasama sina Rachel at Max. Isang linggo ng hapon, biglang dumaan si Mr. Leon sa apartment ni Rachel. Nagpalitan ng gulat na tingin sina Rachel at Carl nang makita ito sa pinto. Ngunit tinanggap siya ni Rachel nang may magalang kahit medyo maingat ng ngiti. Hi Dad, ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Rachel habang sumulyap kay Carl na nakatayo sa tabi niya nang may proteksyon. Tumango si Mr. Leon. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang tingin. Rachel, Carl, gusto ko sana makausap kayong dalawa. Pwede ba? Tumango si Carl. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sigurado kung ito ay isa pang sagupaan o ibang bagay na ganap. Ngunit habang lahat sila ay naupo sa sala, nagulat sila kay Mr. Leon. Niisip ko nang sinabi mo, Rachel. Simula nito, ang tono ay maingat ngunit tapat. Narealize ko na masyado akong nakatuon sa material na bagay. At marahil ay hindi ko pinahalagahan ang iba pang mga katangian na nagpapalakas sa isang tao. At sa tingin ko sa inyong dalawa, ay nakikita kong paraan ng pag-alaga ni Carl kay Max. Lumipat ang tingin nito kay Carl. Marami akong napagtanto. Si Carl ay nakinig ng mabuti at ang kanyang puso ay kumakalabog. Maring ito ng sandaling inaasahan niya. Ang sandaling tanggapin siya ni Mr. Leon. Humugot ng malalim na hininga si Mr. Leon. Tinitingnan si Carl ng diretso. Carl, nais kong humingi ng tawad sa'yo. Mali ang aking panghusga sa'yo. At hinayaan kong bulagin ako ng sarili kong mga pamantayan sa kung ano talagang importante. Malinaw na sa akin ngayon na mahal mo talaga si Rachel at Max. At ipinakita mo ang walang kondisyong dedikasyon. Iyan ay isang bagay na dapat kong irespeto. Naramdaman ni Carl ang alon ng ginhawa na dumaan sa kanya. At tumango siya, puno ng pasasalamat. Salamat, Mr. Leon. Alam kong hindi tayo nagkaroon ng magandang panimula sa umpisa. Pero gusto kong malaman mo na lubos akong nakatuon kay Rachel at Max. Silang lahat sa akin. Ang mga labi ni Mr. Leon ay umarko sa isang bahagyang ngiti. Nakikita ko na ngayon na pure ang intention mo. At iyon ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Carl, nais kong ibigay sa iyo ang aking basbas. Ang aking basbas na pakasalan ng aking anak na si Rachel. Lumaki ang mga mata ni Rachel sa gulat at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Tumingin si Carl kay Mr. Leon na may gulat, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sigurado po ba kayo? Gulat na tanong ni Carl. Nakatingin siya kay Rachel at ang mga matay puno ng luha ng kaligayahan. Tumango si Mr. Leon, ang kanyang ekspresyon ay tapat. Nandito ako. Maring hindi ko ito palaging naipapakita, pero gusto ko talaga ang pinakamabuti para sa aking pamilya. At naunawaan ko ng aking papel bilang isang amay. Suportahan ang kaligayahan ni Rachel. Kung ikaw nagpapasaya sa kanya, handa akong tanggapin ka ayon sa kanyang kagustuhan.
Lumapit si Rachel, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng ama. Ang kanyang ngiti ay nagniningning. Daddy, salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Naramdaman ni Carl ang agos ng damdamin at hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti. Ipinapangako kong aalagaan ko ng mabuti si Rachel at Max. Gagawin kong lahat ng makakaya ko para mapasaya sila. Tumango si Mr. Leon. Maaliwalas ang mukha nito nang sumulyap siya kay Rachel. Naniniwala akong magagawa mo yun, Carl. At nais kong ialok ang aking tulong kung may kailangan ka upang maging espesyal ang kasalang ito. Ikalulugod kong makapag-ambag. Tumingin si Carl kay Rachel. Nakitang saya sa kanyang mga mata at parehong tumango sila. Salamat, Mr. Leon. Salamat sa iyong alok at malugod po namin itong tinatanggap. Tugon ni Carl. Nang mga sumunod na linggo, tinupad ni Mr. Leon ang kanyang pangako. Tinulungan niya ang magkasintahan na magplano ng isang magandang kasal. Ang seremonya ay ginanap sa isang magandang hardin at napapalibutan ng pamilya at mga kaibigan. Nagsuot si Rachel ng isang simpleng, eleganting damit na nagpatigil kay Carl sa paghinga nang makita niya itong naglalakad sa aisle. Habang magkasama silang nakatayo, magkahawak kamay, tumingin si Carl sa mga mata ni Rachel na para bang ang puso niya ay sasabog. Naalala niyang lahat ng mga sandali na nagdala sa kanila sa araw na ito. Ang mga pagsubok, ang mga pagdududa, ang tahimik ng mga sandali ng pag-ibig at pag-asa. At ngayon, narito na sila, handang simulan ng isang bagong kabanata ng magkasama. Ipinagkaloob ni Mr. Leon si Rachel na may ngiti ng puno ng pagmamalaki. At habang nagsisimulang seremonya, napagtanto ni Carl kung gaano ang mga pagbabagong naganap mula nang una niyang makilala ang nobya. Ito ay higit pa sa kanyang pinapangarap. Isang pamilya, isang kinabukasan, at isang pag-ibig na alam niyang magtatagal. Nang binigkas nilang kanilang mga pangako, ay puno ng damdamin ang boses ni Carl. Rachel, mula nang makilala kita, binago mo ang buhay ko. Ipinakita mo sa akin ang kahulugan ng pag-ibig, tibay at kabaitan. Pangako ko na susuportahan kita, pahalagahan ka, at magiging pinakamahusay na asawa at ama na kaya kong ibigay para kay Max. Kayo ni Max ang mundo ko at mamahalin ko kayo ng buong puso ko. Nagniningning ang maluwas sa mga mata ni Rachel habang siya'y sumasagot. Carl, ikaw ang aking sandalan, kaibigan, at pag-ibig. Pumasok ka sa aming buhay nang pinakailangan ka namin. At ipinakita mo sa akin kung anong tunay na pagmamahal. Pangako kong susuportahan ka, mamahalin ka, at bubuo ng buhay na puno ng pagmamahal kasama si Max. Nagpalitan sila ng mga singsing at pinagtibay ang kanilang mga pangako sa isang halik habang ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay pumapalakpak sa paligid nila. Pagkatapos ng seremonya ay nagkaroon ng tahimik na sandali sina Carl at Mr. Leon. Ipinatong ni Mr. Leon ang kamay sa balikat ni Carl. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagmamalaki. Isang mabuting tao ka, Carl, at natutuwa ako na natagpuan ka ng anak kong si Rachel. Sambit ni Mr. Leon, ang kanyang boses ay malamlam. Tumango si Carl, nakakaramdam ng malalim na pasasalamat. Salamat po, Mr. Leon. Mahalaga ito sa akin. Nagpapasalamat ako na maging bahagi ng pamilyang ito. Habang lumalalim ang gabi, nagsayaw sina Carl at Rachel. Napapaligiran ng tawanan at saya. Si Max ay labis na nasisiyahan sa pagdiriwang. Tumakbo siya kasama ang kanyang mga kaibigan at sumayaw sa dance floor habang pinapanood ang kanyang pamilya na magkakasama. Nakaramdam si Carl ng malalim na kasiyahan. Ito ang kanilang bagong simula, isang buhay na puno ng pag-ibig, tawanan, at pangako ng napakaraming alaala na hanggang sa hinaharap. At alam ni Carl, nang walang pagdududa, na sa wakas ay natagpuan niya na ang kanyang panghabang buhay na tahanan kasama sina Rachel at Max.
At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Liliano Bebe. Ang sabi niya, "Thanks Ate Jane for the new upload." Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.